welcome back to Good Morning Boss. Pag-usapan naman natin ang kalikasan, specifically ang coconut at ang iba't ibang mga produkto na nagagawa mula dito. Ang bukong bida dito lang sa Tuklas, Pinas. Siguro kahit hindi sa bayan, nararamdaman ang coconut ay isang sa isang bahay at iba pa, nagagamit din ito bilang source ng sustansya o pagkain tulad ng gata. Pero ningid sa kaalaman ng marami, hindi lang yan ang kayang gawin ng coconut. Alam niyo bang dito, sa Quezon City Circle, matatagpuan ang Coconut House? Kaya halika, samahan ng ating Tuklas Pinas Explorer. Good morning mga boss, ako po si Michael Dalizo, ang inyong Tuklas Pinas Explorer. Sinasabing mayaman sa coconut ang Pilipinas. Sa katunayan, Good morning. so ano nga bang overview ng mga produkto ninyo? Actually, dito sa Coconut House, lahat ng aming mga menu lineups na makikita ninyo ay lahat po yan ay may touch of coconut. At we make sure talaga na meron siyang touch na coconut na nagpapasarap sa aming mga menu. Bakit naman coconut ang naisip nyo? Actually, yung si Sir June Castillo, yung owner nito kasama, at yung kanyang business partner, ay napakatindi ng love nila no, sa coconut. At siguro dahil na rin sa inspiration, nakasali kasi siya sa isang cooperative, yung Virgin Coconut Oil Cooperative. At siguro yun yung nagbigay na inspiration. And alam naman natin na 3 million Filipino people is coconut farmers, no? At kapag kumakain tayo ng coconut, hindi lang ito nakakatulong sa ating katawan dahil healthy, kundi nakakatulong pa tayo sa ating mga coconut farmers. So yun yung ipinaglalaban yung advokasya sa negosyong ito. So kailan nga ba nagsimula itong Coconut House? Year 2008, nagsimula kami sa may Katipunan, and then after 1 year, lumipat kami dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. Mas maganda yung pagtangkilik ng mga tao dito dahil marami dito yung mga jobbers, mga health buffs, Sila yung karaniwang customer. Yes, oo. At talagang natutuwa sila no dahil kakaiba nga yung aming mga pagkaing siniserve sa kanila. O kasi ang alam ko lang sa coconut yung buko pie. So marami pang iba. Ano naman ang mga produkto nyo? So yan, no? Kasi katulad nito, meron tayong pansit buko. The usual na pansit, no? Pero kung eto sa Coconut House, makikita nyo na ang ginamit namin na noodles is coconut strips. Kaya mas naging healthy at saka mas naging masarap. Ilang naman na makita nyo sa mga produkto nyo na talagang mabibilib kayo? Silipin nyo naman ito. Ito naman ay Coco Okoy. Ginamitan natin siya. Siyempre, yung buko strips din. Yung kung paano tayo gumagawa ng okoy. Kaya lang, itong isang to, pwede sa mga vegetarian. Kasi ang ginamit din namin dito na flour is coconut flour. Kaya lalong masarap. May sausawan ka pa nagawa sa Coconut din. Itong kape. Ito, kape. Mukhang ito yung isa sa mga maipagmamalaki. No? Akalain mo ba na ang kape magkakaroon ng coconut? Ang ginamit namin dito na sabaw o tubig, instead na water lang, no, ginamitan namin siya ng coconut water. Yung hot coconut water, then nilagyan namin ng espresso, coffee nut na ang tawag sa kanya. Wow, ito na yun. Siyempre, lalagyan din natin siya ng creamer. Nagawa rin sa coconut. Ayan, meron siyang coconut milk. Ano yung pinakabago ng produkto ngayon? Bago namin gumawa kami ng yung Coco Glaze fried chicken, kung saan minarinate namin ito sa fresh tuba. Ito yung hindi pa fermented. Tapos hinalo namin siya sa chicken na organic, kaya napakasarap lalo. Nabitin ba kayo? Ano pa kaya kung malaman nyo ang alam nating sabaw ng coconut na itinatapon lamang matapos itong buksan at kunin ng nyog ay magiging mas kapaki-pakinabang?
Meron po kaming coconut soy. Ito yung nanggagaling sa sabaw ng niyog. Na kung saan, yung sabaw ng niyog ay kailangan lang pakulin natin ng mga 4 ay magiging ganito na kalapot at tamang-tamang para sa ating panlasa na para siyang soy talaga na manamis-namis. Ano pa yung hinahalo dyan? Wala. This is natural and organic. Paano maalat? Meron kasing mga mineral contents ang sabaw ng buko na kapag pinakuluan mo o pinainitan mo at sa haba ng oras no, ay nagiging ganito ang kanyang kulay at lalong sumasarap. Ganun din kalapot? Yes, na para bang akalain mo ay toyo na ginagamit sa pansahog sa ating mga luto. Nagiging itim talaga siya. Ang alam ko kasi kulay puti. Kaya nga namin tinawag siyang coconut soy. Ibig sabihin, hindi po siya soya. spelling, okay. Opo, hindi po siya soya, kundi siya ay coconut. Ayan. So ganun din siya kaalat. Yes, at manamis-namis ng kaunti. Mas healthy. Mas healthy pa. Sa mga nagnanais na matikman ang kakaibang flavors o mukha ng coconut, Ni-invite namin silang lahat sa Coconut House na kumain at na-inspire sa aming mga hinahain na pagkain na may touch of coconut. Sabi hindi lang po ito nakakatulong sa ating kalusugan, kundi nakakatulong dito sa 3 milyong mga magsasaka natin ng niyog. At bukod dyan, maaari niyo po kaming i-search sa coconuthousepinoy.blogspot.com or pwede niyo kami tawagan sa 392-4115. kadalasang sinasabi ng marami, tangkilikin ng sariling atin. Ngunit paano natin ito gagawin kung tayong Pilipino hindi alam kung paano alamin ang kakayanan ng isang produktong sariling atin? Magtanong, manaliksik, upang malaman ang iba't ibang gamit ng isang yaman na ating dapat mas pagyamanin.